for beating the UP Fighting Maroons in straight sets. UST now has a 9-4 record. We have Coach Kungpu Reyes, Dedet Pepito, M. Banagua, Reg Jurado, and Angge Poyos. Coach, congratulations for this victory. Final 4 na kayo. And may chance ba kayo na makapwesto sa twice to beat? So, anong ginawa nyo nung Holy Week break? Mukhang nakareset kayo at nakakuha kayo ng magandang recovery para pagandaan nyo yung UP. What can you say? Bago mag Holy Thursday o Monday Thursday, nagdiretso naman ang training namin. So pahinga lang kami ng almost 3 to 4 days ata. I guess 4 days. So wala na kaming training ng ball training ng Thursday. So yun yung time to reflect. Yung hopefully nakapag-repent din sila in a way. Yung siyempre makapag-practice at least yung yung divine intervention na ginagawa nga namin. So mas na-maximize nila yung oras nila. And definitely nakapag-recharge sila spiritually. Then yung katawan siyempre ma-refresh din. Then linggo ng pagkabuhay, buhay ulit yung katawan namin kasi nag back to training na ulit kami. So those preparation malaking help kasi nga mga sore na rin yung muscles ng mga player namin. So at least naka-recover sila. Then towards this game naman kami, well prepared naman kami physically, mentally. Yan yun na nga, yung spiritually nadagdagan pa. So mas tumaas yung namin, yung confident level in a way na na confident na talaga magpe-perform sila. Yung adjustment nasa loob na ng court. Thank you. Thank you. To M, we have a career high 8 blocks, 4 attacks this afternoon. So, yung nga, kalaban nyo, UP, one of the best blocking teams in the league. So, naging susi din sa panahon nyo yung blocking. So, anong masasabi mo na, yung nga, itong blocking ninyo ang nagdala sa inyo sa Final Four? What can you say? Firstly po, malaking tulong yung mga extra namin, lalo na before training, parang nag-extra 30 minutes kami for blocking. Like, inayos namin yung small details because yun yung parang nag-determine kung ginawa namin tama yung blockings po namin. Thank you. To Reg, you had 6 attacks. 13 attacks. And para makakapwesto kayo sa Final Four and have a chance for twice to beat. So, ano yung mindset niyo before this match? Para, syempre, unti-unti nyo ma-achieve yung goals nyo this season. What can you say? First of all po, mag-stick talaga sa viewing namin. Kasi from there, malalaman talaga namin yung weaknesses ng kalaban namin. So, yun yung isa sa mga mindset namin going on to this match kasi it will help us win po. Thank you. To Angge, you have 18 attacks, 9 digs, and 5 excellent receptions. So, yun nga, second straight year mo sa UST, Final 4 ka, and you have a chance na makalaro sa final. So, ano masasabi mo na it's unfinished business, pero yun nga, ito na-achieve yung isa sa mga goals nyo this season. Ayun nga po, in-apply lang namin lahat ng pinag-aralan namin. Sabi nga po na Reg na pinag-aralan namin sa viewing and sa training, talagang in-apply lang namin dito sa game na to. And ayun, sobrang laking tulong din yung recovery and rest namin na 4 days. And ayun, pagbalik namin na sobrang gaan lang syempre sa physically na magaan kami. And ayun, ready na kami sa game today. Thank you. And to that you had 22 digs and 8 excellent receptions. So nga, being the senior of the team, yung nga, Final 4 kayo ulit. So, what can you say na yung nga, matagal, may mission pa kayo which is makabalik sa finals and hopefully makuha nyo yung crown. What can you say? Of course, yun nga po. Unang-una sinabi ni Coach Kung Fu nung press con, parang ang gusto pa lang talaga namin is makapasok talaga ng Final Four. So, yun talaga yung unang, actually, yung unang goal talaga namin as a team is manalo muna. Win. Manalo every game. So, syempre, yung second goal namin is, of course, makapasok sa Final Four. Kasi nga, medyo malaking pressure sa amin na naging silver kami last season. So, hindi kami basta-basta pwedeng magpabaya. And, yun nga, yung UP, nung nakita namin, napanood namin sila kung paano sila parang nagpipick na po kasi sila. So, nung Holy Week, talagang minindset namin na hindi kami pwedeng matalo basta-basta.
Kasi nga, eto na yung magdedetermine ng Final Four. So, sa training pa lang, kita mo na yung focus and yung determination na gusto naming manalo this game. Thank you, Det. Okay, the floor is open for questions. Det, mula pala nung umpisa ng season, you were vocal na about yung mga struggles nga ng UST sa depensa and yung frustrations nga within the team nung medyo natatalo pa kayo nung umpisa. Ngayong dulong stretch ng season na medyo must-win nga tong huling dalawa nyo, parang what did it take for you to compose yourself lang as the leader of this team na kahit nga merong mapanghihinayang or frustrations na naging umpisa nyo, kailangan steady lang talaga to finish the eliminations in the final four? Well, yung pinaghahawakan ko po talaga is yung core ng team. Kasi, yun nga, may mga nawala, di ba? Pero yun nga, sinasabi nila coach na, andito pa rin yung core. Yan, setter, sila Reg, yung last season na first 6, nandun pa rin. So, parang, yun, pinakaiba lang ng bench. So, hindi pa rin kami talo sa tao. So, para, talaga patibayan ng loob. And yung trust mo sa kasama mo, sa coaches, tsaka sa sarili mo. Yun po talaga. For Angge and Reg, bilang, kumbaga yung opensa nga yung isa sa mga strength ng UST buong season, parang ano rin siguro yung kinailangan nyo pang gawin dahil kumbaga covered nyo na yung opensa and may mga ibang areas na nagsastruggle yung UST. So, parang naging challenge mo sa inyo yung extra effort kumbaga na kayo na nga yung nagdadala sa scoring end, then syempre may mga kailangan din kayong punan na butas defensively din para mas maging all around yung performance ng UST. Nag-extra po kami every training kay Coach Lerma, like sa defense, hindi lang sa offense. Tas yung sinasabi po palagi ni Coach Kung Fu na yung gulang, hindi lang dapat puro lakas lang. So sa offense naman dapat gulang and yung composure siguro sa game, yun yung pinaka-importante. Siguro kung ano po yung weakness namin as an individual or a player, yun yung tinatry namin na mas i-improve. Kasi kahit na may opensa nga, paano naman, hindi naman yan makakapanalo talaga ng game. Yan. And Coach, Coach, ayun po ba yung, kumbaga for how many years may pressure lagi na kahit malapit nang mabalik ng UST nga yung corona sa Espanya, parang napakalapit na lagi. Last year yung pinakamalapit, pero ngayong medyo mas malapit na ulit. Kumbaga may iba na ba sa approach mo ngayon or are you just taking it slowly pa rin and steadily like you've done last year? Siyempre yung hard work pa rin andyan naman. Pero sabi nga namin doon sa mga previous na mga session namin sa kanila, galing na rin sa ibang tao na hina-hire namin para sa at least yung sa sports psychology namin, yung result will take care of itself, sabi nga. Tatrabahuin lang namin. Pressure, sabi nga, ini-embrace namin yan. Pressure is privilege. So, madami ng ganong mga pag-aaral na ginagawa namin. Pero in the end of the day, kung paano yung hard work ng mga bata, same with the coaches, kung paano namin binibigay sa bawat yung specialization ng coaches para ma-set aside namin yung mga ano man yung problema, matutukan namin individually and as a group. So sa different lapses namin, meron kaming compensated na galaw na kailangan na mayroon mag-cover. So kami, as strong kami. Yung as strong na yun, pag sinama UST strong, parang ganun lang. So sabi nga, we're strength in numbers. Parang ganun lang. So, individually kasi may kaya pero you can't do everything na ikaw lang mag-isa. But kung kami magkakasama, talagang pag pinagsama-sama namin yung trabaho namin, mas gumagaan. And yun lang, it's all about teamwork and us strong. Ganun lang. Hello po, Coach. So, throughout the preseason and during the season po, the team has been plagued with injuries po. And bago po mag-start ng Holy Week, I remember you mentioned na si Hilongo po and may dalawang players po na may minor injuries. Si Plaza po. May mga minor injuries po. So, with the Holy Week break po, I'd like to ask lang po, kamusta na po yung mga health ng players and are they at 100% na po? Yung coaches, di mo tatanungin yung kumusta yung health namin. Palagi na lang player no? So, ako ikwento ko nung Holy Week talaga joke lang. Huwag na. Baka malaman. Anyway, yun dun sa mga gaya ng sinabi namin, hindi lang para dun sa may mga injuries. Kasi nga, yung mga gunner namin, medyo medyo sore na rin yung mga muscles. So,
So I think mas kailangan din nila ng enough rest para dun sa recovery nga ng yung mga small fiber muscles nila para gumaling, para at least pagdating ng mga pukpukan na ngayon. Masasabi namin yung 8-4 kasi dati magic number is 8 para sa Final Four, pero ngayon hindi ka makakasigurado kahit meron ka ng ganong 8 wins, pero yun na, ganon na tumataas yung level ng competition, especially sa atin sa UAAP. Pero again, ngayon, nakuha na namin yung sinasabi nga namin from day 1 ng press con na talagang Final Four muna tayo. Hindi ka na pupunta ng finals hindi ka papasok ng Final Four unless may step ladder, wala na. So we are on the right track. Ito na yung pukpukan ng talagang placement ng labanan dito, ranking na para makakuha ng toys bit advantage. So again, nung break namin ng Holy Week, mas nadagdagan yung completeness yung physically fit na kami, mentally fit din, yung divine intervention, nakapag-reflect sila, and yung makapag-repent somehow sila, na malaking bagay pa rin. Kasi yun ang pinakang pangukugutan namin. Tsaka yung spring break na gusto nilang nakapag-beach na yung iba. So, wait, Coach, may isa pa po akong tanong. So, it's regarding the Final Four nga po. And there's a chance na baka mag-triple tayo nga po. And so, in order to secure yung twice to beat nga po, you'll have to beat defending champions NU. And nung first round, you brought them to 5th set naman po. So, how do you like the chances with the twice to beat advantage? Well, may pag-asang manalo kasi wala pang naglalaro. So, yun ang gagawin namin. Just stick to the plan. Back to hard court. Then, we will execute everything kung anong meron kami. Yun naman na importante. Nag-scouting kami, pero ang pinagtutunan talaga namin ng pansin aside sa scouting is paano kami gagalaw. Kasi nga, mahirap yung nag-aaral ng kalaban, tapos yung sarili mong team or yung kung ano yung team mo na pababayaan mo na dahil sa puro pag-scout ng iba, malaking problema yun. Pero again, part na lang naman ng training yung namin or ng preparation is yung scouting namin, pero the rest sila talagang nagtatrabaho during training. And to Poyos, second year mo lang and you're one of the core talaga ng offense ng UST. So can you say, nararamdaman mo ba na may pagka-veterano ka na sa laro? As a sophomore, siguro na lang. Iniisip ko na lang na mag-contribute palagi every game, one game at a time. And ayun nga, sobrang laki din ng tiwala na binibigay ng mga coaches sa akin. So sa part ko naman na ayun lang, gagawin ko lang yung trabaho ko inside the court. Thank you.